Mapagpalang araw sa ating lahat, mga ka-farmers, lahat ng taga-subaybay ng Inkoy Palaboy, Facebook page, YouTube at TikTok. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 21 ng Setyembre, taong 2023, ganap na alas 2 ng hapon. Sa araw na ito, ako'y magbabahagi ng real life o totoong kwento ng totoong Inkoy Palaboy. Mamaya ating sasagutin ang mga katanungan. Nalalaban pa ba si Inkoy sa Mindanao o uuwi ng Manila? Pero bago sa lahat, magpapatuloy muna ako sa aking kwento. Mamaya inyong mapapanood sa videong ito, sa dulo ng videong ito, ang aking pagtatabas ng damo doon sa kabundukan. Una akong pumunta ng Manila noong 2008. Napadpad ako sa bayan ng Valenzuela City upang mag-trainee papuntang Saudi Arabia. Mag-a-abroad sana ako noon. Kaso maraming dahilan na hindi ako natuloy sa aking planong pag-a-abroad doon sa Saudi Arabia. Dalawa ako ng kaibigan ko na pumuntang Manila. Kaso bumalik ako ng Mindanao at nagtrabaho din. Pagdating ng mga 2013, ako po'y bumalik ng Manila. Napadpad naman ako sa Pasig City. At nagtatrabaho ako doon bilang factory worker. Hindi basta-basta ang aking mga karanasan sa pagpunta kong Metro Manila dahil sa pag-a-apply ng trabaho. Puyat, init, gutom ang aking mga sakripisyo sa pag-a-apply ng trabaho. Bago ako natanggap sa aking trabaho sa Manila, nag-apply muna ako ng 33 company bago ako natanggap bilang isang factory worker. Naranasan kong maglakad-lakad mula Shaw Boulevard papuntang Makati hanggang Malate upang maghanap ng trabaho. Naranasan ko rin maglakad-lakad mula Antipolo City hanggang Cainta Rizal upang mag-apply ng trabaho. Sa kasamaang palad, hindi rin ako natanggap ng trabaho sa mga panahong yon. Sa kabutihang palad, natanggap ako ng trabaho noong 2013, October 4 ang aking unang duty bilang isang factory worker or warehouse man. Mga kaibigan, hindi rin nagtagal ang aking panunungkulan bilang isang warehouse in charge or warehouse coordinator dahil na-pressure din ako sa aking trabaho at napagdesisyonan ko na magtinda na lang ng ice cream. Ito na yung natapos namin sa pagtatabas ng damo, itong mga bahaging ito. Pero mga 1/4 pa lang ito sa natapos namin sa 1 hektarya. Ngayon mapapanood nyo na ang bulubunduking bahagi ng aking pinagtatabasan ng damo doon sa sobrang masukal na kabundukan. Ngayon sasagutin ko na ang katanungan. Lalaban pa ba o mananatili pa ba si Inkoy sa Mindanao o uuwi ng Manila? Sa totoo lang mga kaibigan, gustong-gusto ko nang bumalik ng Manila dahil nahihirapan na rin ako dito. Dahil sa araw-araw na aking pagtatrabaho, walang pumapasok na kita o income. Kaso, sobrang bigat ang responsibilidad na inaatang sa akin o binigay sa akin. Kumbaga, ibinigay na sa akin na ako na ang tagapamahala ng aming maliit na sakahan o farm. Ako'y naguguluhan sa aking desisyon sa pag-uwi dito dahil hindi pa talaga ako handa na umuwi dito dahil wala akong naipon na kapital. Tutuparin ko na lang muna ang aking binitawang salita na ako muna ay mananatili rito ng 1 taon upang mag-experiment sa pamamagitan ng pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop tulad ng baboy at manok kung ako ba ay kikita. Pagkalimbawa hindi talaga ako kikita, ako'y mapipilitang bumalik ng Manila upang magugupit ulit, haircut. Maraming salamat sa inyong pag-aantabay lagi sa aking mga programa, sa aking vlog, panonood sa aking mga video. Sana inyong suportahan lagi
ang aking vlog sa pamamagitan ng pag-share at pag-view. Maraming salamat!